Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin pa una mensahe ni Libra. We have look up, look forward. Welcome new developments for positive change. So, napakaganda, napakaswerte ninyo kasi merong mga bagong development, merong mga bagong balita, mga bagong situations, circumstances na magpapabago ng inyong sitwasyon sa ngayon for the better. So, this is improvement, maaaring magpo-progress, magkakaroon na ng development kung ano man ang iyong mga ginagawa. So we have Archangel Michael. Michael provides protection and strength. So Libra, maaaring si Archangel Michael is also someone na maaaring lagi mong lagi mong kinakausap, lagi mong pinagdadasalan. Maybe you're always calling on Archangel Michael's protection para sa'yo. So, baka guardian angel din ninyo si Archangel Michael at the same time. 'Di ba? Kaya lagi mo din siyang hinihingian ng tulong or probably talagang you're always call on Archangel Michael because you know that Archangel Michael is the one na talagang laging nandiyan to protect you and guide you aside from the divine and aside from your guardian angel, no? So, pwedeng gano'n ang ganap. Kaya, nagpaparamdam din siya sa iyo sa ngayon na he's always there for you to protect you and to give you strength, diba? So, what else? We have angel of action. Take action toward your destiny. Ayan. So, kung meron man kayong let's say, mga opportunities na kumakatok na sa inyo, 'di ba? Take action, actionan niyo agad, 'di ba? Kasi you never know, baka yung opportunity na to is going to lead you to your destiny na, 'di ba? Maaring ito na yung mga oportunidad na nakalinya na para sa para mapunta ka na sa kung saan ka man dapat mapunta at this time. 'Di ba? Yung kung saan ang destiny mo. So, maaring ito na yung magiging daan para makapwesto ka na doon, maka-align ka na kumbaga sa kung ano man ang inyong destiny or kung nasaan man ang inyong destiny, 'di ba? So tingnan natin kung ano pa ang ganap for Libra. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have stay connected. Ayan. Sabi dito, we are all born to connected to spirit, often known as the divine source. And yet, many of us have a tendency to pull away from that connection as we journey through life in the physical world. Now is an important time to reconnect to the source. Muling nananawagan sa iyo ang divine na it's about time na for you to reconnect with Him. Kasi maaring masyado kayong nabisi, no? Mga nakaraang panahon, mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon, mga weeks, no? Maaring masyado kayong naging busy sa mga worldly things na pinagkakaabalahan ninyo. Masyado kayong naging busy sa mga worldly things na pinagkaka pinagkakabisihan ninyo, no? Kaya ngayon parang alam mo 'yun, nagkaroon kayo ng disconnect sa universe, nagkaroon kayo ng disconnect sa Panginoon because of the material things, material stuff, worldly things, kumbaga na inaasikaso ninyo, 'di ba? Kaya ngayon, maybe it's about time na para maglaylo muna kayo, 'di ba? At mas unahin ninyo sa ngayon ang connection ninyo with the divine. Unahin ninyo ngayon yung pagbabalik loob, kumbaga, pagre-reconnect, okay? Pagre-reconnect with the universe. So what else? We have ground yourself. Being distracted, unfocused, tired, irritated, and impatient are all signs that you're ungrounded. Okay? So maaari ng iba sa inyo nakakaramdam ng ganito. Na-experience ninyo na distracted kayo, hindi kayo makapag-focus, laging pagod, mabilis mairita, tsaka alam mo yun, na nawawala ng pasensya lagi,
No, those are just signs, some of the signs na ungrounded kayo, wala kayo sa focus. Kaya, paalala ito sa inyo. Sabi dito, now is the time to become centered and allow Spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. Ayan. No, kasi nga, maaring lagi kayong busy talaga. Maaring marami kayong laging ginagawa. You are so busy with work, maaring ganon, and other worldly things. Kaya, minsan, hindi nyo na rin napapansin na may mga bagay pala, tulad ng pagsa-self-care na hindi ninyo na nabibigyan ng oras, hindi nyo na napapansin, 'di ba? Kaya it's about time na for you to once again ground yourself, okay? Ground yourself and reconnect with the divine source. So, we have trust while your logical mind is dictating a supposedly clear direction. Your soul's inner guidance is urging you to follow an alternative path. The logical path may be one that you consider safe and more familiar, but you could be missing out on boundless opportunities and so much more. Okay? So, magtiwala ka. Okay? Magtiwala ka. Higit sa lahat, sa Panginoon, mag-trust ka sa Kanya, sa Kanyang plano, at magtiwala ka sa sarili mo. 'Di ba? Kasi lahat ng yan, kung ano man ang nararamdaman mo, ano man ang iniisip mo, that is being sent by the divine sa'yo. 'Di ba? And maaari lang na may mga bagay dito na kumbaga hindi mo siguro pinapansin or hindi mo napapansin. But all of those, are for your highest good. All of those are for your best interest. Kaya, wag mong pagdudahan kung ano man ang mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Ano man ang mga, kasi minsan, merong mga nangyayari sa buhay natin na hindi paborable sa atin, hindi ba? There are times na may mga challenges, may mga times na nagkakaproblema, at minsan, kapag may problema, instead na kumapit sa faith, instead na kumapit lalo sa paniniwala sa universe na hindi ka papabayaan, minsan ang iba, lalong nawawala, no? Lalong nawawala ng tiwala sa Panginoon, lalong nawawala ng tiwala sa kanilang sarili, 'di ba? Nagrerebelde, yung gano'n. Kaya magtiwala ka lang, you know. Don't lose hope. No, even if there are some things na nangyayari na hindi paborable sa'yo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi lahat ng yan may rason yan. Lahat ng yan, in the end, for your highest good. You may not understand right now, no? You may not understand right now why it's happening, no? Kung bakit may mga unfavorable na mga pangyayari na nangyayari sa buhay mo. You may not understand that now, pero one day, you will be enlightened. The divine is going to show you why. Kaya, instead na questionin, kontrahin, or talagang magrebelde, no? Instead of doing that, kumapit ka lang, laban lang, kumapit ka lang, magtiwala ka lang. Kasi rest assured that everything that happens, even if it's not favorable for you right now, in the end, it is going to be for your best interest. Okay? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.